cards. Hey, I like credit cards. Marami na rin ako na-research na iba-ibang bank sa Pilipinas and actually sa ibang bansa din. Medyo curious din ako kung paano ba nag-function yung credit card sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, dami na yung mga nag-share ng mga experience na sa iba't ibang credit card. Nakakatuwa. Kaya lang, yung mga ibang malalaking content creator, bihira silang gumawa ng mga content about like the negative effect ng credit card. So yun yung pag-uusapan natin. 9 things na hindi pinag-uusapan ng mga content creator, pero i-expose ko yan sa inyo for today. So may dalawang set dito. Yung unang set, yun yung bagay na kaya nyong kontrolin. Ibig sabihin kahit paano may control kayo doon. And yung 6, yun yung talagang wala tayong control. Simulan natin sa mga bagay na madali nyong makontrol or madali nating makontrol. Ang first effect, pag nagkaroon kayo ng credit card, kahit sinong tao kayo, your lifestyle will gonna inflate. Now, ang isang pinakamalaking reason kung bakit mabilis mag-inflate yung lifestyle ng taong may credit card compare sa walang credit card, yung tinatawag na friction. Phone upgrade, right? So, ito yung magandang example yan. Ang mga flagship phone na ngayon ay nasa around 80,000, 85,000, di ba? Now, kung wala kayong credit card, the only way para makabili ng ganong phone, pag-iipunan ninyo yung 85,000 na yun. And it will take like, probably depende sa kung magkano yung income ninyo, it will probably take you 1 month, 2 months, 6 months, years, bago nyo mapag-ipunan yung gusto nyo na phone. And once na nandyan na yung pera, tapos pinag-ipunan nyo ng matagal, magdadalawang isip kayong bilhin yun. Kasi alam nyo kung gaano kahirap nyo siya pinag-ipunan. So most likely, ang gagawin ninyo ay hahanap kayo ng alternative, maybe hahanap kayo ng second hand, or hindi nyo yun bibilihin at hindi muna kayo mag-upgrade. Pero, kung may credit card kayo, may tinatawag na installment. Basta enough naman yung credit limit mo, pwede mong bayaran yun ng installment. So basically, makakonvince kayo na afford niyo yung isang bagay, even if the reality, hindi nyo naman talaga afford. Para sa akin kasi, para masabi na afford mo yung isang bagay, kailangan hindi mo siya utangin. Pinapasok mo lang siya sa installment, pero meron kang pera na nakatago sa savings account na pambayad doon. Pero kung kikitain mo pa lang, tapos i-installment mo, hindi mo yun afford. And if wala tayong control sa sarili natin, mabilis tataas yung lifestyle natin. So ang ginagawa kasi ng credit card, inaalis niya yung friction. Yung friction ng pag-iisip na, can I afford this? Wala na yon. Kung hindi mo naman i-installment, for example, at least hindi mo siya kailangan bayaran today. Mag-aantay pa kayo ng SOA. So, kunwari yung SOA darating ng 2 weeks para bayaran yung binili nyo ngayon. So, inaalis nyo yung friction kaya napakabilis mag-inflate ng lifestyle. So, karugtong ng number 1 is debt accumulation. Pag ang dami mo ng in-installment, siniksik mo sa credit limit, minax out mo yung credit limit mo, anong kasunod nun? Malaking bayarin every month. Mabuti kung credit card lang talaga yung binabayaran ninyo every month, diba? May lifestyle pa kayo. May mga bills pa kayo. So, ang tanong lagi dyan, enough ba yung sahod ninyo or yung income ninyo every month to pay off yung mga credit card bills ninyo? Napakadaling magkautang if you have a credit card compare sa wala. Pagka tinanong kasi ako ng tao kung ano yung description ko sa credit card, ang tawag ko lagi dyan, double-edged sword. So, explain ko kung bakit. The best way to increase your credit history, credit score, credit card kasi mas madali siyang makuha compare sa motorcycle loan or home loan or personal loan. Mabilis siya dahil nga may monthly transaction. Kaya ako siya tinatawag na double-edged sword. Ito rin yung pinakamabilis na paraan para masira yung financial life ninyo. Hindi po ito kwentong barbero. Napakaraming tao ang delinquent. Napakaraming tao ang hindi makapagbayad ng maayos ng credit card nila. So, hindi tayo immune doon. Kahit sino pwedeng mabaon sa credit card pagka walang control sa sarili. So, paano pwedeng masira yung financial life ninyo dahil sa credit card? Let's say may tinakbuhan kayo ng credit card. Kalimutan na natin. Lagi natin pinag-uusapan dito yung stress na hahabulin kayo ng credit card company, no? So, kalimutan na natin yon. Kunwari, kaya nyong i-handle yon. May isa akong katrabaho before na na-delinquent siya dahil sa hospital bills. I think relative niya ata.
So, nagkabaon-baon siya sa utang sa credit card dahil sa hospital bills, right? Ngayon, may dumating na opportunity sa kanya para sana makabangon. Kaya lang, yung kumpanyang ina-applyan niya, financial company, yung sahod, almost triple the amount na nakukuha niya nung naging mag-work kami. Hindi siya natanggap simply because of the bad credit record he has. Nakita yun ng company nung nag-check. So, yun yung main reason kung bakit hindi siya natanggap. So, yung mga ganong situation ay possible mangyari sa inyo pag may mga bad record kayo. So, pag-uusapan naman natin yung second part ng video. Ito yung mga bagay na wala tayong control. Kahit pro credit card ako, ito yung mga bagay na ayaw ko sa credit card. Even sa Chinkitan, sinabi niya to sa isang podcast, there's no such thing as 0% interest. Hindi ko alam kung bakit walang law na nagpe-prevent para gawin nila yon. Para malaman nyo talaga kung 0% yung isang bagay na yun. Tanungin niyo kung magkano yung SRP or magkano kung ibabayaran nyo siya ng cash. Pag may difference, ibig sabihin interest yung nakapatong doon. Ganun lang yung kasimple. And here's the weird part. Hindi yung tatawagin ng interest ng mga sales representative. Kahit makipag-away kayo, hindi nila tatawagin ng interest yun. Sasabihin lang nila sa inyo na yun talaga yung price pag ginamit nyo yung credit card. Pero wala naman pong ibang tawag doon. Interest rate po yun. May dalawang way ako na ginagawa, proven and tested, para makakuha talaga ako ng zero interest. Number 1, tanungin ninyo yung sales representative kung pwede ninyong babaan. Kung pwede ninyong babaan yung terms, tapos kunin ninyo kung magkano talaga siya. Let's say the price is 80,000 pesos and ino-offer nila ng 100,000 pesos for 24 months. Tanong nyo, kung 6 months ko lang ba ito babayaran, magkano na lang yung magiging interest? Minsan wala, minsan sobrang late na lang. Number 2, walk away. Ganun lang yun. Kung hindi nyo makuha ng installment at hindi nyo mapakiusapan, alis na lang kayo, pili na lang kayo sa iba. Marami namang merchants dyan. Or maybe hindi nyo talaga kailangan yung item. Ang complaint ko dito is ang hirap ng i-justify ng annual fee. Earlier sa video ko, sinabi ko sa inyo na nanonood din ako ng mga credit card videos. Nagbabasa din ako ng mga article about sa credit card sa ibang bansa, right? So, no-compare ko kung ano yung mga meron sa kanila, meron sa mga credit card natin. Let me tell you, napakapangit ng reward system sa Pilipinas. Kasi wala kayong makukuha ng mga freebies talaga na binibigay, no? May makukuha kayo ng mga promotions, let's say 50%, but you need to spend something, diba? Tapos may mga specific day pa, like yung terms and condition. Parang kulang na lang ilagay nila dun sa baba, mag-alay kayo ng dugo bago nyo siya makuha. Hindi lang yung pricing. May mga specific hours, may mga specific day. Nagbigay pa kayo ng promo, putang ang napakarami yung terms and condition. Bigyan ko isang example. Hindi ko alam kung Chase to or American Express. Nakalimutan ko na. Pero, yung card na yon, makakakuha yung member ng parang worth $200 na pwede nilang magamit. Every year to regardless kung gagamitin nila yung card or hindi. Nakakakuha sila ng $200 gift check na pwede nilang gamitin pang pagas or pang shopping. Kung halimbawa $200 din yung annual fee, at least na-offset na yun. Walang mga ganun dito sa Pilipinas. Wala kayong makukuhang random na gift check dahil magaling kayo ng customer. Walang ganun yung credit card. Even kahit yung BPI na sobrang disappointing, honestly, para sa akin. Yung aking BPI signature. Tapos, ang mamahal pa ng annual fees. Siguro 5,000 pataas. Tapos, isa pang main reason sa mga credit card, no, sa mga annual fee, hindi nyo yun basta-basta mapapa-wave. So, may mga creator dito sa YouTube na nagsasabi, madali magpa-wave ng annual fee. Ano bang trip nyo sa buhay? Hindi madali magpa-wave ng annual fee. Kailangan nyo yung gamitin. Naka-disclose yun sa website nila. Naka-disclose yun dun sa makukuha nyong information kasama ng credit card. Nakalagay dun kung magkano yung amount na kailangan yung gastusin every year para mapa-wave yung annual fee. Yung Security Bank Platinum ko, 500,000 a year. Yung signature ko, 1.3 million pesos a year para ma-waive yung annual fee automatically. So kung hindi mo maabot yun, you need to call them tapos makipag-usap ka sa support para bigyan ka ng option para ma-waive yung annual fee. So hindi madali magpa-waive. Gusto ko itong i-highlight ng sobra. Lahat ng credit card na makukuha ninyo from entry level, pare-parehas siya ng rewards. Walang magiging special dyan. Sa Gold Mastercard, wala rin magiging special dyan. Sa travel card, wala rin magiging special dyan. So yeah, it's disappointing. So kahit saan kayong bank kumuha, yung category na let's say travel card, parehas lang yan ng features.
Almost, alright? Siguro may naiiba ng konti, pero hindi mo pa rin pwedeng tawaging special. Kunwari sa travel card, they are offering lounge access sa website. Lahat naman may lounge access. Purchase protection, lahat naman may purchase protection. Forex, lahat naman may forex. Travel insurance, lahat naman nag-o-offer ng travel insurance. So parang dati, plano kong reviewin yung mga credit cards sa iba-ibang bank. Tapos nung nag-start ako mag-research, nag-start akong gumawa ng script, motherfucker. Damn, nawalan ako ng gana. Kasi pare-parehas lang talaga siya. And ako, ayoko ng ganon, yung repetitive content. Ayoko ng kumu-content lang para maka-content. Gusto ko yung content ko, pinag-iisipan ko. Kung hindi ako masayang gawin, hindi ko gagawin. So yun, nakakawalang gana minsan yung mga credit card dahil pare-parehas lang talaga. Another thing that I would like to highlight, it changes a lot. So yan ay ang aking Platinum na security bank. Talagang binibida ko yung security bank dahil napakaganda ng lounge access nila. They have free unlimited access sa mga local lounges. A-Lounge, Marhaba, Pags. So what happened? May 30, nitong taon na to, wala na yun. Nakakatawa na nakakainis. So meron pa rin silang lounge access. So ibig sabihin, makakuha pa rin kayo ng 2 free lounge access through Dragon Pass. Pero yung lounge access na unlimited, tanggalin nyo na yun. Wala na yun. So it changes a lot. Pwedeng kinabukasan, yung mga paborito nyong rewards, mga paborito nyong merchants, pwedeng mawala. So ganun lang kabilis magbago yung mga policy nila, yung mga reward system nila. So yung pwedeng minamarket nila ngayon, maybe next year hindi na available. Which is crazy. So ito naman, credit to cash. What I hate about this is napakaraming hidden fees. Pero para sa akin, gamitin nyo lang to if life and death situation. Pag walang-wala na kayo makuha na ng pera. Pero kung uutang kayo para lang sa luho ninyo, para sa kung anumang bagay na hindi naman ganong importante, it's not worth it. Unang-una, napakataas na interest rate. Pangalawa, napakaraming hidden fees. Ganito yung way kung paano nila kayo itatrap. Once ma-realize nyo na maraming fees, tumawag kayo, nag-complain kayo, na-discover ninyo na ito pala yung mga babayaran ninyo. Ngayon, ayaw nyo na. Hindi, ibabalik ko na lang yung pera. May tinatawag na early termination fee. Lahat yun naka-apply. So wala talaga kayong kawala. As much as possible, i-avoid niyan unless kailangan na kailangan nyo talaga. Whatever kung ano man tier or category ng card. Whatever kung ano man bank. Ang pinaka main marketing strategy nila, rewards. May makukuha kang points pagka gumastos ka. Napakaganda namang isipin dahil sa debit card nga wala kang makukuha ang rewards. And actually, minimension ko din yan dito sa mga video ko. Pero here's the truth about the rewards. It's stupid. It is really stupid. Bigyan ko kayo na example. Yung BPI signature ko, 20 pesos equals to 2 points. Right now, nasa 51,000 na ata yung rewards ko. Alam niyo ba kung ano yung pwedeng mabili ng 51,000 points? Siret? 2,000 pesos na Lazada. 2,000 pesos na worth gift check ng Lazada. 40,000 points. So, nandun, no? Do you even know magkano yung nagastos ko para makuha yung 51,000 points? Siguro sa calculation ko, nasa 1 million pesos. Kunwari, sa 1M na ginastos ninyo, may makukuha kayong 2,000 rewards. And actually, mas marami pang malalala. Okay? May mga iba nga na 35 pesos, 1 point. Yung iba naman, may nakita pa ako, 100 pesos, 1 point, non-expiring daw. Like, Jesus Christ. Itong mga rewards na to, ito yung pinaka-bullshit sa credit card. Mas maganda pa yung mga promo na lang, like 50%. At least kung, halimbawa, gusto nyo kumain kasama yung pamilya ninyo, schedule nila yung punta ninyo, punta kayo dun sa restaurant na tinatanggap yung card ninyo, and if you can spend 3,000 pesos, 50% lang yung babayaran ninyo. I think mas maganda pa yun. Yung rewards na naipon ko sa security bank, pinambayad ko lang ng annual fee. So wala rin talaga akong pinagagamitan masyadong rewards, kaya naiipon lang din siya. Pero yeah, that's the reality of it. So as you can see, ang daming negative things about credit card. Pero at the end of the day, para sa akin, maganda pa rin ang credit card as alam natin kung paano gamitan. Lagi akong gagawa ng video pag may naisip ako magandang content. If you have any suggestion kung ano yung mga content na gusto nyong pag-usapan natin dito sa channel, just comment down below, guys. And of course, don't forget to subscribe to the channel and like this video. Have a great day. Bye-bye!